Ngayon nga ay tatalakayin natin ang konsepsyon ng categorical imperative ni Immanuel Kant, isang mahalagang ideya sa larangan ng etika at moralidad. Upang masabi natin ang ating kilos ay nakabatay sa tunay na moral at pamantayan, si Kant ay nagbigay na rin ng tatlong formula na paparaan upang ang ating mga gawain, ang mga ito ay kailangan sa alang-alang upang masabi natin na yung moral natin ang ating kilos. The first one is the formula of universal law. Kumikilos lamang siya ayon sa panuntunang maaaring mong nais na maging pangkahalatang batas. So, ito yung ibig sabihin natin na dapat tayo ang kumikilos sa paraang kaya natin tanggapin na ang ating ginagawa ay maaaring pamantayan para sa lahat. Nasasabi natin na yung unang concept na to is medyo magulo talaga siya, pero magbibigay ako ng situation. So, isipin na lang natin na si Ana ay isang estudyante at gusto niya mandaya sa isang exam. Kung gagamitin natin ang unang formula ni Kant na dapat tanungin ni Ana ang sarili niya na dapat ang isipin niya is paano kung ang lahat ng tao ay madaya din or mandadaya din. Kapag naging batas rin ang pandadaya, mawawala na yung saysay ng pagsulit at edukasyon. Kaya hindi ito maaaring maging universal law. Kaya ang tamang panuntunan ay huwag mandaya. So, dahil ito ay maaaring tanggapin ng lahat bilang batas. Sa pangalawang concept naman, ito yung tinatawag natin na formulasyon or yung paggalang sa kapwa. So, according kay Immanuel Kant, kumikilos sa paraang ituturing mong ang tao kasama ang sarili mo at ang iba ay laging layunin na hindi lamang paraan. Dito pinapakahalagaan ni Immanuel Kant ang dignidad ng bawat tao. Hindi tayo dapat gumagamit ng ibang tao para sa sariling kapakipakinabang. So, magbibigay nga ako ng example dito. So, meron isang boss sa isang kumpanya na ginagamit lang niya ang kanyang mga empleyado, syempre para yumaman siya. Pero hindi niya sila binibigyan ng tamang sweldo, allowance, pati yung dignidad or yung respeto sa mga empleyado niya. Pero sa pananaw ni Immanuel Kant, mali ito. Kasi ang mga tao ay hindi dapat kasangkapan lamang. Dapat kasi sila ay ginagalang bilang kapwa-tao na may mga sariling halaga. Ano man ang kanilang katayuan sa buhay. So, dapat wala tayong diskriminasyon na nagaganap dito. The third concept or the last one is the Boston tungkulin. So, according kay Immanuel Kant, the categorical imperative ay hindi lamang sa simpleng gabay, ito yung boses at tungkulin na isang pakiramdam na dapat ito ay hindi nagbabago at hindi nakabatay sa emosyon o kondisyon. Dahil ito ay galing sa rason, ito ay priority na dapat ibig sabihin na likas na tama at kahit bago pa man tayo magkaroon ng bagong desisyon sa buhay natin. So, ito yung halimbawa natin. So, isipin na lang natin na merong isang taong na tumutulong sa kapwa niya na kahit walang nakatingin na ibang tao, kahit hindi man lang niya pinopost, binibideo, at wala siya natatanggap na kapalit nun. So, dahil nga dito, ginagawa niya lang mang ito dahil alam niya na ito yung tama. Kasi ang tama para sa atin is tumulong sa kapwa, 'di ba? Kahit sino pa yung tanungin natin na kapag tumulong ka ba sa kapwa, 'di ba tama 'yun. So, iyon lamang yung sinasabi dito sa formula na to. So, hindi natin kailangan ng kapalit kasi ganito yung ibig sabihin ni Immanuel Kant, sa boses ng tungkulin, ginagawa mo pa rin yung tama dahil ito yung tama.